Okay. So, pag-usapan natin itong kumakalap na balita ngayon, no? Itong survey nila na nakakatawa itong survey na ito kasi po ipinakita talaga nila dito sa survey na ito na bumaba talaga ang rating ni VP Sara at si Bongbong Marcos raw ay nag-maintain ang kanyang rating. So meaning to say, if you will compare Bongbong Marcos at VP Sara, kung ikukumpara nyo ang dalawa, mataas na si Bongbong Marcos. Okay? Nakakatawa dahil si Bongbong Marcos hindi naman ito tatakbo sa pagiging Pangulo sa 2028. At pangalawa, duda ko rito talagang minamaneho na itong rating ni VP Sara. Talagang may nag-script na ito, may nag-drawing na dito. Kasi hindi talaga ako maniniwala eh. Imagine, kabago-bago lang po nangyari yung sa INC. Ilan yung pumunta doon? Halos 2 million yung pumunta sa INC, di ba? Nagpanik na nga itong si Bongbong Marcos eh. 2 million rally lang yun. In support na ang INC po, hindi po gusto nila na ma-impeach itong si VP Sara. And remember, sa kasaysayan ng bansang Pilipinas, kung saan po nakasuporta ang Iglesia ni Cristo, mananalo po. And it's very obvious na itong Iglesia ni Cristo, ang kanilang sinusuportahan ay si Vice President Inday Sara Duterte. Nakita ko nga itong mga vlog ng mga bangag vloggers, si Cas Jarret, si Chris Ulo, at itong si Mike Abe, dismayado sila sa nangyari po na INC Peace Rally. Alayan, ano kayo? Nalulungkot kayo ngayon. Kasi sa mga, tiningnan ko yung mga last vlog ninyo, yung mga last vlog ninyo, nililin lang ninyo ang taong bayan. Sinabi nyo, ang INC is kay Bongbong Marcos. Yung INC nakasuporta sa Malacanang. O ano kayo ngayon? Nililin lang ninyo ang inyong mga audience. Tuloy ang mga audience ninyo, nalulungkot rin dahil sa inyo. Sabi ko na sa inyo, ako rin, nag-vlog ako, DDS vlogger kami yung tama. Lagi namin sinasabi, ang itong Iglesia ni Cristo na po, ang sinusuportahan nito, si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi kasi kayo naniniwala sa amin eh. O heto, ito yung rating na binalita nila ngayon na talagang masasabi ko, minamaneho talaga ito. Meron siguro, di natin alam sa opinion ko lang, hindi ako naniniwala dito eh. Trust and performance rating, dito ay ginawa ito sa Okta Research. Okay? Kay Presidente Bongbong Marcos raw, 65%. Okay? Ang trust. Pero yung kay VP Sara raw, 49%. From 59%, bumaba ng 49% kay VP Sara. Talagang kay VP Sara lang nag-maintain lang raw yung kay Bongbong Marcos. It's very obvious. Nakakatawa nga eh. It's very obvious na gawa-gawa itong research na ito. Di ba kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy ngayon ang pagbabalita ng mga ratings na bumababa si VP Sara. Wala na silang magawa eh. Nagpanic na sila eh. Talagang imamaneho nila pababa itong si VP Sara sa mga ratings na yan. Mind conditioning nga eh. Nagme-maintain raw si Bongbong Marcos. Anong nagme-maintain? Sumisigaw na nga, nagrereklamo na nga ang taong bayan sa ginagawa ng last budget ng 2025. Tapos itong si VP Sara, kung saan-saan pumupunta itong si VP Sara, naghihiyawan yung mga tao. Heto pa, yung performance rating ni Bongbong Marcos ay 64%, meaning nag-maintain raw. Pero yung kay VP Sara, from 52%, bumaba raw ng 48%. Yan ang mga pautot nila ngayon At heto pa, baka akala ninyo kung saan ko ito nakuha itong picture na ito. Ito,
Patutayan ko sa inyo, hindi ito fake news ha. Nagawa-gawa lang ito. Ito bang gumawa nito? Okta Research, okay? So, ito, papakita ko sa inyo yung balitang yan ha. Yan, play. Sa unang pagkakataon, bumaba sa majority threshold ang trust at performance rating ni Vice President Sara Duterte ayon sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research. Bumagsak sa 49% mula sa dating 59% ang trust. May pagganon-ganon pa talaga. Bumagsak ang trust rating. Di ba? Sabihin nyo na sa akin ngayon na ito ay binabayaran itong mga media na ito. Di ba? Kasi po, gagawin nila talaga ang lahat itong administrasyon na ito. Kulelat si Martin Romualdez eh. Hindi mananalo si Martin Romualdez eh. Sinusukan ng taong bayan itong si Martin Romualdez eh. So ito na lang po yung tanging paraan nila. Babawi sila dito sa media na bumaba raw si VP Sara. Bakit bumaba si VP Sara? Look at the latest rally sa INC. Sobrang daming nakasuporta kay VP Sara. Lahat ka eh. Yung sumakay ako ng yung ano tawag doon? Move It. Mga drivers, itong mga Grab na sinasakyan ko, lahat Duterte, tinatanong ko, ini-interview ko. Sabi pa nga ng mga drivers, ng mga Grab, ng mga angkas, ng mga... Ini-interview ko eh. Every time na sumasakay ako eh. Sabi ko sa kanila, anong masasabi nyo ngayon sa kay Bongbong Marcos? Sabi nila, wala talaga sir, walang asenso itong bayan natin. Hindi kagaya ng kay former President Duterte, ang daming nagawa. Hindi ako, I'm being honest here. Hindi po tayo, hindi po ako nagbubulahan dito. Umikot kayo sa Kamaynilaan. Tanungin nyo ang mga random people. Sino ang kanilang gusto? Mga Duterte po ang kanilang gusto. Tapos, magpalabas kayo ng rating na ganyan? Pagtatawanan lang kayo ng taong bayan yan. Sa totoo lang. Patuloy. Sige. Rating ng ikalawang Pangulo, habang naging 48% naman ang dating 52% niyang performance score. Samantala, nananatili naman ang tiwala ng nakararaming Pilipino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may 65% trust rating at 64% performance approval. Di ba? So, ito yung sasabi ko sa inyo. Bakit grabe yung timing? Noong nakita nila yung INC na sobrang dami, nagsilabasan rin itong mga rating na ito. Nagsilabasan ang itong mga rating. Nakakatawa nga kayo eh. Alam nyo, sa totoo lang, ramdam ng taong bayan na si VP Sara ngayon ay ginigipit ng yung impeachment na yan. Sa totoo lang, ito lang yung maipapayo ko kaysa itong presidente natin na si Bongbong Marcos. Dahil dito sa mga tuwadcom na ito, na lagi nilang isinusulong itong impeachment, sina Castro, dyan sa Kongreso na yan. Kaya alam ko naman na suportado yan kay Martin Romualdez. Itong impeachment na ito, sa totoo lang, ito yung ikakasira kay Bongbong Marcos. Tingnan nyo what happened to the INC. That is the reflection sa taong bayan sa buong bansa. Kung ano yung damdamin ng INC, kung ano yung isinisigaw ng INC, yun rin ang isinisigaw ng taong bayan. Kaya, kung ipagpatuloy nyo, yung impeachment na yan, good luck na lang kay Bongbong Marcos. Masisira talaga kayo. Si Martin Romualdez, sira naman talaga yung pangalan niyan eh. Wala na tayong makukuha diyan eh. Sa totoo lang, ang todo sila sa palabas ng mga peke na mga rating ngayon kasi malapit na ang eleksyon.
Sa bagay, hindi pa naman presidential election, pero as early as now, tinatrabaho na nila na babagsak ang rating ni VP Sara. Pero hindi yan madadala eh. Ang ikinatakot ko lang dito, kasi sa sobrang obsessed nila na mananatili sila sa kapangyarihan, baka naman, wag naman sana, wag niyong dayain ang eleksyon. Especially sa eleksyon ng 2028. At yung mga kandidato po ni former President Duterte, yung mga itinaas na mga kamay ng mga kandidato ni Tatay Digong, sana naman hindi dadayain. Kasi alam natin na talagang malakas. Every time na merong i-endorso ang mga Duterte po, mananalo yan eh. So, eto, ang style nila ngayon, ipa-impeach nila itong si VP Sara. Kasi once ma-impeach itong si VP Sara, parte sa ating constitution na once ma-impeach ang isang government official, ay hindi na po pwedeng tumakbong in any position in the government. Okay? So that's the only way. Pero kung ma-impeach man itong si VP Sara, ay magagalit talaga yung taong bayan. Di ba? Ngayon, I'm afraid na baka dadayain ang 2025 election, sana hindi naman, kapag matalo itong mga officials, especially itong mga PDP laban na pambato ng ating former President Duterte, kung ito ay madadaya, sila ay matatalo, wala na talaga. Yan ang hirap eh. Nagkaroon po tayo ng gobyerno na tinanggal po yung PACC. Yung ahensya ng gobyerno na magbabantay sana sa mga korupsyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Tinanggal eh. Tinanggal ng Marcos administration eh. Very important yun. Yun sana ang kakampi ng taong bayan pero tinanggal pa nila. Ngayon, wala nang nagbabantay sa mga korupsyon, hindi man natin kilala pero many to mention, marami yan. Sa mga proyekto na ibinigay ngayon ng mga kongresista, mga mayors, mga governors, wala. Di natin alam, naka-commission sila dyan sa mga contractors nila, and that is part of corruption. Na sana itong mga pera na ito, mailaan ito sa tama kung saan itong mga bridges o mga daanan. Di ba? Kasi tingnan nyo paano mo masabi na ang isang tao, paano mo masabi na ang isang leader o politician ay magaling at honest? Tingnan nyo lang ang kanilang ang kanilang probinsya. Tingnan nyo lang ang kanilang mga municipalities. It reflects. Look at Davao. Kung gaano kaganda ang Davao, gaano kalinis ang Davao, kung gaano ka-progressive ang Davao, ganun po. It reflects on the leader sa Davao na hindi po kurakot. Gaano kalinis ang Davao, that reflects the leader na talagang disciplinarian yung leader. Walang kriminal, walang mga yung crime rate bumaba. That reflects on the leader. Na talagang matapang yung leader. Di ba? Pero kung yung probinsya ninyo, marami pa rin krimen, walang nakikita na mga infrastruktura, at walang bangag yung mga leader na yan. Tingnan nyo ang Davao malinis. Marami po mga infrastructures na mga itinayo. Crime rate bumaba. That reflects yan. Kung ano yung nakikita nyo sa lugar nyo, yun ang mukha ng leader ninyo. Di ba? Anong nakikita natin ngayon sa bansang Pilipinas as a whole? Sira-sira yung mga bridge, yung Pangil Bridge, kabago-bago lang, sira na kaagad. That reflects on the leader.
tumataas yung crime rate, that reflects on the leader. Kasi weak yung leader hindi matapang Kaya sabi nga ni former President Duterte, kung ikaw ay matapang na leader, kung gusto mong maging presidente, hindi mo karapat, ang ibig sabihin ni Duterte is, hindi ka pwedeng magpresidente kung hindi ka marunong maggurgur. Kung wala dapat yung presidente meron siyang kakayanan sa kanyang bituka na kung itong mga dapat igurgor na mga pasaway na mga drug lords na ito, kung anon, yun. Kung ikaw, sabi ni former President Duterte, kung ikaw mayor ka, pakyut-pakyut ka lang, pasimple ka lang, pa-safe ka lang. Kasi ayaw mo ng gulo. Kawawa yung mga constituents ninyo, yung mga inosenteng tao po ang mga nagugurgur. Kung papipiliin ka, sino ang gusto nyong magurgur? Yung taong bayan o itong mga pasaway na mga kriminal nito? Di syempre doon tayo sa magurgur yung mga pasaway na mga kriminal nito. Magre-react na naman ang human rights. Kung merong mga inosenteng taong mga nagugurgur, hindi kayo nagre-react. Pero kung itong mga kriminal na ito, kung sila yung magurgur, kayo? Bumabatikos kayo kaagad sa administrasyon ni Duterte. Di ba? So, nasa inyo na yan. Sa panahon po ng eleksyon, bantayan nyo talaga ang inyong boto ninyo. Sana naman, itong administrasyon na ito, hindi po mangyari yung pandadaya ng eleksyon. Di ba? I hope. Kasi yung mga loyalista talaga o dilawista, kasi nagsanib persa na yung mga dilaw konti na lang yan sila, sa totoo lang. Tingnan nyo talaga ang reflection ng taong bayan. Walang iba yan kundi ay yung Iglesia ni Cristo. Tingnan ninyo. So itong rating na ito, I therefore conclude, malaking question po itong rating na ito. At hindi po talaga ako naniniwala. Sa timing, napahiya sila doon sa sobrang daming pumunta doon sa INC rally, tapos ilalabas nila itong mga ganitong survey. Nakakatawa. Saan ka? Ito lang yung logic Saan ka maniniwala? Dito sa isinusulat laman? Dito sa rating na ito, sa sulat na ito, malaki si Bongbong Marcos, bumaba si VP Sara. O dito ka maniniwala sa talagang nakita ninyo? Di ba? Tingnan ninyo. Tingnan nyo yung drone shots, yung helicopter shots. Makita mo ang sobrang daming tao doon sa INC rally. Di ba? Nakikita mo sa mata talaga na ang sobrang dami. O dito ka maniniwala sa inedit lang na 49%, si VP Sara 48, yung Saan ka maniniwala? Sa nakikita mong mga tao talaga o dito sa rating nilang survey nila? Di syempre doon ka maniniwala sa nakikita ko talaga. Di ba? Yan lang. So guys, don't forget i-like, i-share itong balita na ito para kakalat. And sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung mag-subscribe kayo, lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? At yung mga cellphone ninyo, magno-notify yan kung meron tayong breaking news at kung mag-live tayo. I-subscribe nyo yung Don Mar TV at yung isang channel ko, Don Mar TV Balitang Totoo. Dalawa yan. Yung Don Mar TV Balitang Totoo, mag-subscribe rin kayo kasi meron po akong mga ina-uploads doon na mga videos na hindi po ina-upload dito sa main channel natin. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. Subscribe Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, i-like, i-share muna ito. Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa mga nanonood. Like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? Okay, maraming salamat sa mga nanonood. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat.
Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye!